Umpisahan natin ang balitaan sa fighting words ni Pangulong Marcos tungkol sa mga sangkot sa flood control scandal. Nako, alam mo sabi niya? Nako, parang yung mga kumpanya na walang 13th month pay yung iba. Wala silang Merry Christmas. Ano pa bang sinabi ni PBBM? Okay, alamin natin mula sa ating MJJB, ang ating mobile journal, Julie Baiza. Julie. Yes, Lord Denise, magiging malungkot daw ang Pasko ng mga dawit sa maanumalyang flood control projects ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tiwala kasi si Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong na nga bago ang Pasko kaugnayan sa maanumalyang flood control. Sabi ni PBBM, alam daw niya na matatapos yung kaso at makukulong yung karamihan sa mga dawit dito. Kabilang sa mga binanggit niya sa kanyang presentasyon at sa mga kinasuhan, yung mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at yung ilang kontratista gaya ni Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Sabi pa ni PBBM, tinitiyak nila na malakas yung kaso laban sa kanila kasi mahirap daw at hindi raw maganda kung ma-dismiss yung kaso kung meron kakulangan sa mga isinusumiting dokumento o kaya ay sa proseso. Pero bukod sa kanila, meron din daw mga legislator o mga mambabatas na dawit sa flood control anomaly. May nilabas na dokumento yung palasyo ngayon na bahagi ng presentasyon ng Pangulo. Kabilang sa dokumentong yan at kabilang sa listahan, sina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, former Representative and House Appropriation Chairman Zaldico, former Caloocan 2nd District Representative Mitch Uy, at sila daw yung mga first batch ng case referrals ng ICI sa Ombudsman. Pinakakasuhan or inirekomenda silang kasuhan ng graft and corruption, malversation, falsification at saka ng plunder. Pero ang malinaw na wala doon sa listahan ng pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag niya, yung tanging ebidensya lang daw kasi yung paglutang ng pangalan ng ni Romualdez sa Senado. Hindi raw sila basta nagsasampa ng kaso para lamang sa optics. Ang sabi ni PBBM, kailangan daw matiyak na may pananagutin at may pasasagutin kaya masasampahan ng kaso yung mga yan. Pero tinitiyak naman niya na kung may lulutang daw na ebidensya, tsak din daw na pananagutin si Romualdez. Sa ibang balita naman, wala pa nga inilalabas na pahayag ang palasyo tungkol naman sa kalagayan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kanina hindi rin kasi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang Pangulo tungkol dyan kasi very limited yung oras. After nung presentation, nagpa-unlock lamang ng dalawang katanungan or 2 hanggang 3 na ipilit lang na makapag-follow up kasi meron pang lakad ang Pangulo palipad naman ng Catanduanes. Okay. Julie, ano tawag dito? So after 3 months ito, after 3 months Yes. after no State of the Nation, nung binulgar niya, yung mula nung that famous mahiya naman kayo speech. Pero meron bang pagbubunsod kung bakit niya ginawa ito? At yung mga timeline at yung mga factoids na nasa likod ng kanyang screen ngayon? Pagkakaalala ko, parang ngayon niya lang ginawa yan, yung ganyan kadetalyadong mga Kasi dati, yung listahan ng mga kontratista, mga kumpanya. Pero ngayon, very detailed at parang by the numbers, kumbaga. Actually, yan nga yung bungad ng Pangulo sa amin kanina. Sinabi nga niya na maraming nagtatanong, ano nang nangyayari 3 months after ng SONA, 3 months nga after nang ibunyag niya yung anomalya sa flood control. Kaya ang sinabi niya, ito yung mga ginagawa, inilatag niya yung simula pa nga lang doon sa paglulunsad ng website, yung sumbong sa Pangulo website, kung ilan sa ngayon daw, nasa more than or around 20,000 reports na yung natatanggap ng sumbong sa Pangulo website. Na binigyang halaga niya ulit na malaki yung naitulong ng website para maimbestigahan yung mga maanumalya at ghost flood control projects. Binalikan din ng Pangulo, pati yung pagbisita niya isa-isa sa mga proyekto dyan sa bahagi ng Baguio, sa Iloilo, at saka yung ilang proyekto sa Bulacan. And yes, tama. Parang ngayon lang na nagkaroon ng detalyadong ulat ng Pangulo. Although, parang ito lang naman din yung second report ng Pangulo. First was yung launching nung sumbong sa Pangulo website and second, ito. And for context, bulagaan din sa amin yan dito sa Malacanang. Wala rin kaming idea na magkakaroon ng report ng Pangulo or ng press conference kaninang umaga, kung baga kagabi lang din naman kami nasabihan to prepare and hindi namin alam kung tungkol siya, kung tungkol saan siya.
Okay, so sa Kalayaan Hall pala yan, Julie. Pag close up yung shot, parang nasa ibang studio no? May presentation kasi sa likod. So mukha siyang nasa studio setup. Pero nasa Kalayaan lang ang Pangulo kanina. And yun nga, medyo it took time nga kasi supposedly 9 a.m. yung kanyang yung President's report, pero 10 na siya nangyari. Kasi kanina nakita din natin na nandoon si Secretary Vince Dizon, so probably nagkaroon pa ng kaunting briefing with him. Yung pinalitan ni Secretary Dizon, meron bang pagbabanggit also? Pakilinaw nga ulit, Julie, kung meron bang binanggit o nakita nyo ba sa slides ng Pangulo ang mukha ng dating Public Works Secretary? Na nasa US ngayon. Oo, na nasa US ngayon dahil daw a-accompany ang kanyang may bahay na magpapagamot, si former Secretary Manny Bonoan. Kung doon sa presentasyon ng Pangulo, hindi niya yan kasama sa mga binanggit. Pero doon sa listahan na inilabas, doon sa 37 individuals and lawmakers na inirekomenda nga ng ICI na sampahan ng charges sa ombudsman, kasama yung pangalan ni former DPWH Secretary Manny Bonoan. Julie, what about resigned Congressman Zaldico at saka yung pinagtataka ng marami, no? Ano na nga ba yung plano doon sa kanyang pasaporte? Actually, isa yan sa mga naitanong sa Pangulo kanina, na bakit hanggang ngayon hindi pa nakakansela yung pasaporte ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang sabi ng Pangulo, ang mas makapagpapaliwanag talaga niyan yung mga abogado kasi legal na usapin daw yan. Pero ang pinaliwanag naman niya kanina, kailangan ng grounds for cancellation, and dahil hindi pa nga nasasampahan ng kaso or anumang reklamo itong Siko, wala pa kumbaga sa ngayon na grounds for cancellation. Na isa pa sa naitanong sa Pangulo kanina kung feeling ba niya, Siko na yung matatawag natin na most guilty. Dito, hindi na rin siya sumagot. Ang sabi niya, mahirap daw kasing sagutin yun dahil masasabing may prejudgment. So, mainam daw na iwanan na lamang sa hukuman, sa husgado, yung magiging desisyon tungkol nga dito sa Keiko. Meron ka bang alam na dahilan, Julie? Halimbawa naman, I'm sure hindi yan bahagi ng presentation kanina, pero kung bakit pinalitan ang komisyoner ng Bureau of Internal Revenue? Officially, walang paliwanag na sinasabi dito sa ang palasyo kung bakit pinalitan. Actually, ibang term nga ginagamit, sinibak. Pero yun nga, sabi natin hanggat hindi natin alam ano yung premise, ano yung naging dahilan, hindi rin natin masasabi. For now, safe to say talaga, pinalitan siya sa pwesto. And kanina rin nanumpa na yung kanyang kapalitan, kasabay bago yung presentasyon ng Pangulo. Charlito Martin Mendoza. Charlito, Oo. yes. At Julie, may kinomento bang Malacanang tungkol doon sa mangyayaring mobilisasyon ng isang malaking religious groups plus other affiliates pa in the next few days? Wala pa rin binabanggit ang palasyo tungkol dyan. And again, kanina, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagtanong ng any other topics. Talagang puro related lang doon sa naging presentasyon ng Pangulo kasi nga kulang na sa oras. Ano yung context yan? May sinabi siya na hindi raw related sa yung hindi magandang masyadong performance ng ekonomiya sa mga corruption scandals. Kanina kasi tinanong yung status nga nung ekonomiya at nung value nung peso. Pero ang sinabi nga niya, hindi lang naman kasi yung premise ay dahil ba dito sa nangyayaring malawakang investigasyon sa malawakang korupsyon. Pero ang sabi niya, marami nga daw kasing factor. Gaya na nga lang daw nung sunod-sunod din naman na hamon na dumadating dito sa bansa. Katulad nga nung bagyong Juan at nung Tino. So malaki rin daw kasi nagiging epekto nun. Pero mabibilib ka, Oo. Parang fighting words yun. Kakancelin natin yung passport ni Zaldico once cases are filed. Kung meron. Actually, ang ano niya kanina, yung banta niya, yung hindi hahabulin na namin kayo. Yun yung isa sa mga kumbaga matatapang na words na sinabi ng Pangulo. Pero kung gigil yung pag-uusapan, mas gigil pa rin siya nung SONA. Kasi kanina sabi nga namin, meron bang something like mahiya naman kayo ulit? Alam mo, nakakahiya na tayo kung aabalahin pa natin si Julie Baiza. Okay, Julie Baiza, maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mojo mula sa Malacanang. Thank you, Julie.